I-discuss muna natin ang current situation para malaman natin kung para sa iba ang reading o hindi. Dito ang side mo at dito naman ang side ng other person. So, sa side mo, ito side ng other person. Ayusin ko lang sandali. Kasi gagawin ko tong thumbnail. Saka para presentable. So, ayan, okay na. Current situation sa side mo. Eight of clubs. Jack of hearts. At ace of hearts. Well, kasi ang dating nagsiselos ka dito sa other person. Nowadays. Jack of hearts. Ano ba isa? Ace of hearts. Nagsiselosan mo siguro ay friend niya. Friend na super close. Feeling mo sila na. Ganun dating. More like bago lang to. Tong relasyon na to. Basta parang ang dating may pinagsiselosan ka tapos friend niya. Ang dating kasi kaya mo pinagsiselosan kasi sobra yung closeness nila. Tapos recently ka lang nagselos. Hindi pa ganun katagal. So, sabihin natin 3 to 6 months mong inoobserbahan yung connection nila. Feeling mo sila na. Yan yung current situation. Okay? Kung sa tingin mo, nag-resonate sa iyo yung kwento, edi, let's proceed. Diyan sa other person. Remember, yung third party ay close friend o best friend. O someone younger than your person o younger than you. Pero probably younger than your person. So, iniisip ko, anong kulay ba ng taong to para ma-differentiate natin. Kasi mukhang gusto rin siya nung other person eh. Maputi siguro to. Maputi yung... wait lang. Side mo pala to. Maputi ka siguro. Ikaw yung younger. Okay? Kasi side mo pala to. Tong taas, nakalimutan ko.
maputi ka siguro o mas bata ka dyan sa person mo. Kung di ka maputi, di ka bata, matanda ka sa person mo. Hindi to para sa'yo. Okay? Regardless kung anong gender mo, babae ka ba, lalaki, wala akong pakialam. Okay? Basta ang clue natin, mas bata ka. Dahil may jack tayo dito, mas bata yung side mo. So, ikaw yun. To sa person mo. O, pwede rin naman ito rin yung third party. Who knows? Ito yung friend. Ano bang ibang detalye natin dito? So, i-focus na lang natin yung clue sa other person. Okay? Wag na sa'yo. Kasi malilito tayo. Kasi katabi nun jack yung eight of clubs. Pero side mo yan. Pero kasi yung eight of clubs, pwedeng jealousy. Yung jack of hearts, friend. More like younger than your person. O someone younger. So, inisip ko, ikaw ba tong younger person na to? O yung other person, nalito ako. Tingin ko ito yung other person. Okay? Yan yung energy. I-focus na lang natin doon para di tayo malito. So, kung yan ang situation mo, edi let's proceed. Kung sa tingin mo tumatama yung clue sa sitwasyon mo, let's proceed dito sa baba. So, dito, 3 of clubs. Ito, joker naman. Bicycle. Ito. Ang dating kasi, nagsisimula ng kalbarehin ang sitwasyon nila. Siguro, dahil sa presence mo. Lalo na kung kasal kayo. So, yun yung possible problem nila. Pinag-uusapan nila na may sabit, seryoso yung problema kasi kasal nga. Natatakot siguro sila na makulong. O isa lang sa kanila yung natatakot. Kasi probably kasal kayo dito. At nagwo-worry yung isa. O silang dalawa. Sa kainat na ng relasyon nila at may sabit nga. Malaki yung problema, kasal kayo. Hindi nila agad to pinroblema at first. Pero ngayon lang nila pinroblema o napag-isipan. Kasi may ace of, tayo dito? Ace of spades. Na pwedeng may kinalaman sa problem. O baka nga nag-i-start na silang maghiwalay. Dahil nga, mahirap yung connection nila. So, sa madaling salita, hindi maganda yung sitwasyon nilang dalawa. Nasa bingit na siguro sila ng hiwalayan. Although, mahal nilang isa't isa.
Ganyan ang dating dito. So, ngayon, future ng connection nila. Spades ulit, oh. Pero double diamonds. Ace of pentacles. Ace of diamonds. Seven of diamonds. Five of spades. Laging may ace, no? Well, ang dating sa akin, mukhang mag-aaway tong mga to. Baka pag-awayan nila ay pera o career. Future na tayo, ha? Pero tingin ko yung problem nila ay temporary lang. Temporary lang. So, sabihin natin may mga taong against sa connection nila. At first, kasi nga sabi ko nga, temporary lang to. Pero, in the end, wala na rin magagawa yung mga yon sa connection nilang mapusok. Ganun ang dating dito. Pero again, kung magka-workmate sila, baka dun yon yung temporary problem. Mga tao sa paligid nila, pinagchichismisan sila. O kung dito ka-workmate, sabihin natin sa lugar nila, lalo na kung magkabarangay lang, magkapitbahay. Kasi kakalbaryuin sila More like, pag-uusapan sila ng ibang tao. Na kumabit nga daw si ganto ganyan. Pinatulan naman itong ganto kasal na siya. Ayan, kakalbaryuin sila. Baka nga nagsisimula na. Probably. Yung kalbaryong yan. Dahil may ace of, tayo kanina sa side nung other person. Ace of spades. So, probably nagsisimula na yan. Yung kalbaryo at yun nga yun. Yung kalbaryong yun. Pwede. Financial issue. Nagchichismisan sila dun sa workplace. O dun sa lugar nila. Kung kapitbahay man to. O ng mga kakilala nila. Ano pa ba yung naisip ko kanina? O career. Alam mo yan, may ano kasi, sitwasyon na naapektuhan ng maling relasyon ang career. So, sabihin natin police, teacher, di ba? Yung kailangan mong maging role model. Hindi ka pwedeng maging rebelde. So, yun. Naapektuhan yung image. So, sabihin natin pwede ring boss. Di ba? Nakakasira ka ng imahe ng company kung ganyang nauungkat nga yung love life niya na mali. Di ba? So, again, case-to-case basis. Pwedeng naapektuhan nung relasyon na mali yung career. O ewan ko. Pwede rin kasi for some reason
may problem sa career. Nalulugi, sabi natin gano'n. Pero, magkaganon man, mukhang malalampasan pa rin nila. My goodness. Di pa nagiwalay na lang. Pero ganun eh. Matatag sila. So, eto na, general message na para sa iyo. Rest. You've been working hard. Take a nap and get some rest. So, magpahinga-pahinga rin pag may time. Treasure chest. An unforeseen windfall of new abundance comes to you now. Wow. Kaya pala treasure chest. So, may paparating daw. Hindi mo inakala to, unforeseen eh. Windfall of new abundance. Paparating na, oh. So, more like may good opportunity o new blessing na paparating. Para sa iba sa inyo, don't worry. Consult an expert. More information is needed. Contact someone with expertise in this area. So, kailangan mo ng expert advisor o advisor, counselor, someone na expert siguro para mabigyan ka ng tamang guidance kung paano i-handle ang situation. Consult. So, case-to-case basis, punta ka sa lawyer, therapist kung nade-depress o nagkakaroon na ng mental problem, hindi na makatulog. Priest. So, priest, pwede rin, di ba? Consult an expert. Priest. Kasi, sila nga nagkakasal eh. Eh di, probably, may sila, knowledge dyan tungkol sa marriage. Priest, ano pa ba? Counselor? Ewan ko. Basta someone na expert. Siguro mas matanda. Someone na matanda na talaga. Well experienced. Na dumaan din ng ganyang situation. Third party. Na nalampasan. Stay optimistic. Your dreams are coming true. Don't quit right before the miracle occurs. Maging optimistic lang daw. Wag daw muna sumuko. Dahil paparating na ang blessing. So, probably, wag sukuan yung partner. Wag muna sukuan sa ngayon. Eto. Wag sukuan. Time to move on. Ano yan? It's time to let go of the old and worn out so that new can come in. Time to move on. Wag sukuan. Tapos, time to move on. Asa makit ang ulo ko. Ano ba to? Ito kasi, wag sukuan yung partner. Ito naman, yung problema siguro, hindi partner. Mag-move on sa problema, pero paano pag ganyan? Di ba paano paano ka mag-move on kung existing yung problem? So, ngayon napaisip ako, ano to? Move on o stay optimistic? Well, case-to-case basis. Diba? Depende sa kung anong case nyo. May iba kasi na mahal pa. Diba? Yung partner. Sa kabila ng lahat-lahat.
So, kung willing yung iba sa inyo, tanggapin yung partner kahit na ganyan, na ipinagpalit sila, di ayan, stay optimistic. Baka maayos pa yan. Ngayon, kung ang case ay ayaw na ng iba sa inyo, di tama yan. Mag-move on na para dumating na yung bago, di ba? Huwag na mag-look back at mag-move on na, okay? Kung yan ang case na yun nga umiiyak yung iba sa inyo, masyadong nasaktan, di mag-move on na, di ba? So, para sa mga mag-move on, ayan, may paparating na bago. Pero kung ayaw naman mag-move on at gusto pa tong person nila, sa kabila ng lahat-lahat, di ayan, huwag munang sumuko, huwag sukuan ng partner. Kasi baka magkaroon ng milagro, ayun, miracle. Baka maayos pa yan. Anyways, punta tayo sa clue. Magbibigay ako ng 6 na clue, pero wag masyado mag-pay attention dito dahil dagdag info lang mga to. Ang clue ay pwedeng vice versa. Kunin nyo lang ang clue na sa tingin nyo ipar sa inyo. So, ang clue natin pwedeng tumama sa iyo, sa person mo at sa kabit niya. So, meron tayo ditong Taurus, Sagittarius, Cancer, Aquarius, isa sa, Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Ulitin ko. Ito, Taurus, Sagittarius, Cancer, Aquarius, Taurus, Virgo, Capricorn. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.